ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila
nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa araw na ito, samahan mo kami sa pagbubulay ng iyong salita. Naway sa maikli naming pag-aaral ay makatulong ito sa amin upang lalo namin maunawaan ang iyong kalooban at maintindihan din namin kung ano ang ibig sabihin ng mga kasalukuyang pangyayari sa buong daigdig. Samahan mo po kami at bigyan ng kaunawaan at tulungan mo kami na magkaroon ng aplikasyon sa aming buhay ang mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Samahan mo po ang iyong lingkod, gamitin mo lamang siya bilang daluyan ng iyong mga salita at mensahe, ngunit naway ang banal na Espiritu ang marinig namin ng sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon o gabi mga kapatid, anumang oras kayo manonood ng video ito. Ang mahalaga ay maglaan tayo ng oras upang bigyan daan ang pakikinig at pagbubulay ng kanyang salita, sapagkat lubhang mahalaga ito sa lahat ng panahon, lalo na sa ating kasalukuyang kalagayan.
Atin pong basahin ang Genesis 3, 9, Genesis 3:9 hanggang sa mga sumusunod. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. Pinagpala po tayo ng Panginoong Diyos sa pagkarinig ng kanyang salita. Ngayong araw na ito ay ating pagbulay-bulayan yung kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Dito sa mga binasa kong talata, ito po ay mula sa Genesis 3:9 na pagka sinimulan mong basahin yung chapter 3, ang title po nito, Nagkasala ang Tao. So, dito po tinatawag ng Diyos si Adan, hinahanap ng Diyos si Adan, at tinatanong siya kung bakit siya ay natatakot. Kasi sabi ni Adan, nagtatago siya. Nung tanong ng Panginoon kung nasaan siya, ang sagot ni Adan, "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin." Kung bakit natakot ay sapagkat yung bilin ni Yahweh sa kanilang dalawa ni Eva upang pangalagaan ang hardin ng paraiso ay kanilang binayolate, no? Yung kaisa-isang bunga ng punong kahoy o yung kaisa-isang punong kahoy na may bunga ay binawalan na niya sila doon na huwag pakialaman, huwag kainin. Ngunit sa madaling sabi ay natukso sila na kainin yon, bagamat yun ang utos ng Diyos. At mula doon sila ay nagkasala. Ngayon pansinin po natin na tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay pinagkalooban niya ng lahat ng ating kailangan upang mabuhay ng sapat at maayos. Pero along the way, marami sa atin yung nag-violate sa kanyang mga tagubilin. Halimbawa ay naalagaan ang kalikasan, ang kapaligiran, nakainin lamang yung i-consume lamang yung sasapat o yung kailangan natin. Pero ang lahat ng yan dahil sa ang tao ay nasilaw sa mga pangako ng kaginhawahan o kaya ay kayamanan o kaya ay katalinuhan, ay madali niyang nalimutan ang tagubilin ng Diyos. Kaya siya'y nagkasala. No? At ito ang ating kasalukuyang larawan bilang mga nilalang. Tayong lahat, we all fell short of the glory of God. Yun ang sabi sa banal na kasulatan. No? Tayong lahat ay nagkasala. Walang naging karapat-dapat sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa panahong ito ng pandemic, ang ating tanging naiisip ay maaring napuno na ang Diyos sa paulit-ulit at mahabang pagkakataon na ang tao ay lumalabag sa kanyang kautusan sa kabila ng kanyang maliwanag na tagubilin sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng iba't ibang paraan para marinig ng tao ang tinig ng Diyos. So, pero nakakatuwa na ang tao ang nagkasala pero ang Diyos ang humahanap
sa tao. No? Sa istoryang ito, maliwanag na hinahanap ng Diyos si Adan at pinagpapaliwanag. Nung si Adan ay mga tuwiran, tinatanong niya, bakit ka natatakot? So, una, hinahanap ng Diyos ang makasalanan at hindi niya agad hinuhusgahan. Kanya munang tinatanong, o kaya sabi natin sa ating panahon ay meron siyang due process. So, ganyan kabuti ang ating Diyos kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na tayong lahat ay makasalanan. Siguro sa panahon ito ng pandemic, kung talagang napuno na ang Diyos, siguro maaring gunawin na lang niya ang mundo. Total, paulit-ulit ang pagkakamali ng tao eh. Siguro, kung siya ay hindi Diyos na mapagmahal o mabuti, siguro sasabihin niya sige, total, pagod na rin ako sa kapapaalala sa inyo eh. Wala namang nangyayari, gugunawin ko na lamang ang mundo. Pero ang Diyos natin ay Diyos na malaki ang puso eh. Walang halos katapusan ang kanyang pag-ibig sa sangnilikha. Kaya sa kabila ng lahat, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon, hinahanap upang bigyan ng pagkakataon, ipaliwanag ang ating mga dahilan at nang sa ganon ay magkaroon tayo ng pagkakataon upang muling lumapit sa Diyos at kilalanin siya at kilalanin ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. Ikalawang punto dito ay mahalaga na kilala natin ang tinig ng Diyos. No? Na kapag siya nagsalita ay mabubosesa natin siya at alam nating siya ang Diyos. Ngayon po bang panahong ito ay naririnig natin ang Diyos na nangungusap sa atin at alam natin na walang duda siya yun sapagkat kabisado natin ang kanyang tinig. Dito po sa isang talata sa Juan 10:27 hanggang 29, ito naman ang sabi, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang problema ni Adan at ni Eva ay hindi sila sumunod sa Diyos sa kanyang tagubilin. Nakalimutan nila ang kanyang tinig. Sa kabila ng lahat, hinanap sila ng Diyos at pinagpaliwanag kung bakit hindi sila sumunod. No? Pero dito sa binasa kong mga talata ay makikita natin na maliwanag dito na kabisado ng Diyos ang tinig natin. No? Ang sabi rito ay nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So maliwanag na si Eva at si Adan ay may issue pagdating dun sa pagkakilala nila sa Diyos o pagsunod nila sa Diyos. No? Maaring hindi sila lubos na konektado sa Diyos. Kung ganon, napakadali nilang matukso sa kasalanan. At ang sa bagong tipan, maliwanag na sabi ni Jesus na nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Kabisado niya ang kanyang mga
ang kanilang mga tinig, no? At sila ay sumusunod sa Kanya. So, hindi tayo pwedeng magkaila kung talagang kilala natin ang Diyos. Dahil kung kilala natin ang Diyos, alam natin ang Kanyang kalooban at ang Kanyang nais. Dahil diyan, dapat tayo ay susunod sa Kanya. At walang magiging dahilan kung bakit hindi tayo magiging masunurin. Sa kabila ng mga pagsubok nating nararanasan, magtitiwala tayo dahil mabuti ang ating Diyos, no? Kilala niya tayo, no? Sumusunod tayo sa Kanya, no? At ito yung marahil yung problema sa COVID-19 sa panahong ito. Baka marami sa atin yung hindi na talaga kilala ang tinig ng Diyos, o kaya ay hindi na konektado sa Diyos, kaya napaka-vulnerable sa pagkakasala. At dahil napaka-vulnerable natin sa pagkakasala, madalas ay nauuna ang mga bagay na ibinibigay ng mundo na ito na ating sambahin kaysa tunay na Diyos na nagtatagubilin sa atin na siya lamang ang ating sasambahin, no? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ngunit marahil katulad ni Adan at ni Eva ay nasilaw sila sa mga iba pang bagay na nasa kanilang paligid, samantalang yung ipinagkaloob sa kanilang ng Diyos ay sapat na. Hindi po ba ito ang ating common problem? Hindi tayo makahinto-hinto sa paghahanap buhay o sa ating kabisihan dahil hindi natin alam kung kailan hihinto at kung ano yung sapat na sa atin. Pero sabi ko nga, ang sabi ng isang dakilang manunulat, kapag ka kilala mo ang Diyos at kapag ka siya ang iyong ginawang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ay hindi ka na magkukulang, no? Ang Diyos ay sapat na para sa iyo. Kaya walang duda mga kapatid, pagka hindi tayo makahinto sa mga bagay, laging priority natin ang kasiyahan sa pagkakamit ng iba't ibang bagay. Ang ibig sabihin lang noon ay tayo ay hindi maayos ang connection sa Diyos. Lobat tayo, no? Hindi pa natin natutuklasan na siya pala ay sapat na. Dahil kung siya pala ay sapat na, hindi na tayo maghahangad ng iba, o kaya hindi natin aagawin ang mga oras, ang mga panahon na dapat ay nakaukol sa Kanya kaysa ibang mga bagay. At yun lagi ang debate na paano nga kailangan ko? Paano nga may pinag-aaral ako? Paano nga meron akong mga maintenance medicine? Kapag ka puro ganyan ang ating katwiran at hindi natin ipinaglaban yung ating pananampalataya sa Diyos, no, ano mangyayari sa atin? Unti-unti nating malilimutan ang Kanyang tinig, unti-unti tayong makakalimot sa Kanyang mga tagubilin at malalayo tayo sa Kanya until such time na hindi na natin halos marinig ang Kanyang tinig. Ang Diyos natin ay mabuti. Katulad ng ginawa niya kay Eva at kay Adan, sa kabila ng lahat, hinanap niya ang mga ito. At hanggang ngayon naman, ang Diyos ay mabuti. Siya ay mabuti noon, mabuti ngayon, at sa habang panahon. Pero, mga kapatid, mananatili bang kailangan ang Diyos ang humanap sa atin? At alamin kung ano na ang nangyayari sa atin?
O sa panahong ito ng pandemya, hindi pa dapat malinaw na sa atin kung ano ang kanyang nais iparating sa atin? Hindi ba dapat naririnig na natin ang kanyang tinig kung talagang tayo nakakonekta sa kanya at sinasabi sa atin na manumbalik kayo sa akin o kaya naman maging saksi ko kayo para sa lahat ng tao. Either way, kailangang naririnig natin ang tinig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, sa maiksi nating pagbubulay-bulay, kailangan magkaroon tayo ng quiet time. Doon sa quiet time, no, yung hanapin natin ang presensya ng Diyos at makinig tayong mabuti sa kung ano ang gusto niyang sabihin sa atin. Hindi lang sa sitwasyon ng pandemic, kundi sa bawat oras o minuto ng ating buhay, ay baka mayroong gusto siyang sabihin sa atin na dapat nating gawin. At ito ay magagawa lang natin kapag muli tayong kumonekta sa Kanya, na sa halip na siyang maghanap sa atin, hanapin natin ang presensya ng Diyos. At muli nating ulinigin yung Kanyang tinig upang magbalik sa atin. Muli nating makilala ang Kanyang tinig. At pagka nakilala natin, magiging malinaw ang ating pagkaunawa sa Kanyang nais para sa atin. I am sure na sa kabila ng pandemic na ito ay nandyan ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Ngunit I am sure also that He is speaking to us through this pandemic. Nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng pandemyang ito. Kaya dapat tayong makinig. Pero maririnig lamang natin ang malinaw ang kanyang tinig kapag kinalimutan muna natin ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito at mag-focus sa kanyang tinig. Pag sinabing kalimutan, hindi naman ibig sabihin ay talikuran. No? Gawin muna nating priority ang ating Panginoong Diyos. At mauna muna nating bigyan ng pansin at pagpapahalaga ang mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos. Upang sa ganon ay makapanumbalik tayo sa Kanya at maaring yan ang lunas para gumaling ang ating mundo. Malungkot na halos 4 na buwan na tayong ganito, na bagamat nagbabago ang status sa bawat lugar, ay nananatiling mapanganib kapag hindi tayo nag-ingat dahil nandyan pa rin ang COVID-19. No? Maliban pa sa iba't ibang alalahanin. No? At dahil dyan, nagpapatong-patong ang ating kabigatang nararanasan. Pero ang solusyon lamang po, mga kapatid, ay makinig tayo sa kanyang tinig. Ano ba ang sinasabi niya sa atin sa kasalukuyan? At paano tayo magre-responde? No? At sa mga pag-aaral naman natin ng salita ng Diyos ay alam na natin kung ano ang kanyang inaasahan sa atin. No? Ang kailangan lamang, isabuhay natin ito. No? At unahin siya upang ang lahat ng bagay ay ating makamtan. Hindi tayo masisiyahan kapag ang naging basihan natin ang kasiyahan ay ang mga bagay na binibigay ng mundong ito. Magkakaroon lang tayo ng kasiyahan, ng kasapatan kapag nasumpungan natin ng lubusan ng Diyos. Sapagkat pag nasumpungan natin siya, hindi na tayo magkukulang. Amen.
Tayo manalangin. Panginoong Diyos, samahan mo kami sa araw-araw ng pagharap namin sa hamon ng buhay, lalo na sa panahong ito. Patuloy mong ipagkaloob ang aming mga pangailangan. Patawarin mo kami sa aming paulit-ulit na pagkakamali at kakulangan ng pagtitiwala sa iyong katapatan, sa iyong salita, sa iyong pangako. Nawa o Diyos, maging malinaw sa amin ang iyong tinig na nangungusap sa amin na manumbalik sa iyo. At sa halip na ikaw ang maghanap sa amin ay matutunawa namin hanapin ka at masumpungan ka upang sa ganon masumpungan namin ang lahat at magkaroon kami ng kasapatan. Pagalingin mo po ang mundong ito na may malubhang sakit. Tulungan mo ang mga pinuno ng bawat bansa upang mapamahalaan ang mga nangyayaring problema sa buong mundo, lalo na ang pandemya. Tulungan mo ang mga kasalukuyang biktima ng COVID-19 at iba pang mga tao na may ibang sakit. Tulungan mo ang mga mamamayang maging bantay, maging masunurin upang nang sa ganon makatulong sila sa paglutas ng problemang ito. Patuloy mo, O Diyos, na bigyan ng kakayanan at gininto ang puso ang mga volunteers, ang mga organisasyon na tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga nawala ng trabaho at iba pa. At sana sa pagkakaroon namin ng GCQ status ay gumalaw na ang ekonomiya, ngunit huwag kaming maging pabaya tungkol sa aming kalusugan. Isipin namin na nandyan pa ang panganib ng COVID-19, kaya dapat kaming mag-ingat. O Diyos, kung kami ay lalapit sa iyo, kung hahanapin namin ang iyong tinig, tiyak na hindi mo kami iiwan. Tiyak na iyo kaming aalagaan at tiyak na masusumpungan namin ang kasapatan. Patawarin mo kami kung hindi namin nagagawa ang mga bagay na ito. Sa araw na ito ng aming naging pagbubulay-bulay, naway tumanim sa aming isip ang kahalagahan ng kilala namin ang iyong tinig, upang sa ganon maliwanag naming marinig ang anumang nais mong iparating na mensahe sa bawat isa sa amin. Pagalingin mo po ang mga kaanib namin at iba pang tao na may sakit. Pagalingin mo po at mag-himala ka kay Babes na aking kaibigan dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Pagalingin mo po ang buong mundo sa kanyang maraming karamdaman, at sana lahat ng tao ay manumbalik sa iyo, O Diyos, na upang maging dahilan ito ng panibagong pagtitiwala mo sa tao upang ipagkatiwala ang pamamahala sa daigdig na ito. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon mga kapatid, sumainyo walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng banal na Espiritu at ang gabay, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng banal na Espiritu, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid. Kahit maiksi ang ating pagbubulay-bulay, alam ko na kapag sineryoso natin ang salita ng Diyos, ito ay makakatulong ng malaki sa bawat isa sa atin upang mapagtagumpayan ang labang ito sa mga problemang dinaranas ng mundo, lalo na ang COVID-19. At bilang mga mananampalataya, may pananagutan tayo sa Diyos para tumulong na mapadali ang labang ito sa pamamagitan ng ating pagtupad kung ano man ang tungkulin na nakaatang sa atin. Kung tayo man ay opisyal ng gobyerno, tayo man ay ordinaryong mamamayan,
tayo man ay mga frontliners, meron tayong kanyang-kanyang papel na dapat gampanan. Sana po ay gampanan natin ang buong puso at katapatan ng ang papel na yon upang maging tulay tayo, maging bahagi tayo ng kalutasan ng problemang nararanasan ngayon ng mundo. Mag-ingat po kayo at patuloy na manalangin na sana'y makabalik na tayo sa normal nating sitwasyon at may matutunan tayong malaking aral sa nangyayari ngayon. Ang totoo niyan ay gusto ko na kayong makita na noon pa, pero tayong lahat ay nahahadlangan ng problema ng COVID-19. Pero kung tayo ay hindi magsasawang patuloy na manalangin at magtiwala sa Panginoong Diyos, isang araw magigising tayo na maayos na ang lahat. Salamat po. Amen.